Ako si Maria at ito ang aking kwento. Di makapaniwala si Emily sa lumalabas sa bibig ngayon ni Patricia. Di niya akalaing magagawa nitong sabihin ng mga ganong bagay sa Felicity. Ang buong akala niya kaya magpakamatay ni Patricia para lang sa anak-anakan nitong si Felicity. Pero kung di na makapaniwala si Emily, mas lalong di makapaniwala sa Felicity na nabato sa kanyang kinatatayuan. Naisip ko nga na malaking mali na kinuha ko si Felicity. Dapat pala ibang sanggol na lang kinuha ko na magpanggap na anak namin ni Johannes. Sira? Ay di malalaman ni Johannes na hindi ka talaga buntis kasi di niya kamukha ang anak ninyo? Palong sabi ni Emily sa kaibigan. Isa pa, akala ko ba mahal mo si Felicity at tinuturing mo siyang tunay na anak? Sus, madali lang pikein ng mga bagay-bagay. Alam mo kung gaano ako kagaling sa ganon. Sa huli mong sinabi, akala ko din. Pero sa ginawa niya ngayon na-realize ko na anak pa rin siya ni Elvira at kailanman hindi ko siya magiging anak. Di na napigilan ni Felicity ang tumakbo pabalik sa kanilang kwarto dahil sa mga narinig. Sapat na sa kanya yon para mapatunayan na hindi nga siya tunay na anak ni Patricia. Dinukat lang siya nito sa kanyang tunay na ina na siyang dahilan kung ba't siya napagalitan. Si Tita Elvira, ang tunay kong ina? Di makapaniwalang sabi ni Felicity sa kanyang sarili habang umiiyak. Di na matigil ang kanyang mga luha. Buong akala niya wala na siyang mailuluha pa dahil na rin sa kakaiyak niya kanina pero ngayon para tong gripong nasira. Mommy? Nahihirapang sabi ni Felicity na bigla na lang siyang mahirapang makahinga. Hindi ako makahinga. Hirap na sabi nito tuluyang napaluhod sa sahig dahil sa paghabol ng kanyang paghinga. Kumikirot na rin ang puso niya na tila ba merong gumugupit doon. Hindi niya to magawang pigilan o kahit man lang makalanghap ng sariwang hangin. Mabuti na lang at naalimpungatan si Robert ng mga oras na iyon dahil malakas ang pagkagulhol ni Felicity sa sahig na nakagawa ng ingay. Felicity! Felicity, apo, ano nangyari? Gulat na sabi nito at hindi nagdalawang isip na tumayo at lumapit sa apo. Yes, kaya nang kumilos si Robert at maigalaw ang buong katawan niya, regular din ang therapy niya kung kaya't napabilis ang kanyang paggaling. Nilihim na niyon sa kanyang asawa ngayon at stepdaughter, kaya walang ibang nakakalam ng katotohanan na iyon bukod sa kanyang doktor. Mamito, hindi ako makahinga. Dahil sa narinig agad kinabahan si Robert, lalo pa't kitang-kita niyang nag-violet ng mukha ng apo. Di naman siya po pwedeng tumakbo at humingi ng tulong. Agad siya nag-isip ng paraan, mabuti na lang at mabilis siya nakaisip. Samantala sa kabilang banda naman, sa loob ng kotse ko sa naroon sa John, kanina pa to umiiyak, ngunit nakangiti naman. Di niya maipaliwanag ang tuwang nararamdaman niya pero at the same time nakakaiyak dahil grabe ang pinagdaanan nila. Finally, napaamin niya ang dating doktora ng kanyang ina at nalaman niya na anak talaga nito si Felicity. Ayon dito, binayaran siya ni Patricia para kunin ang isa sa anak ni Elvira at ayun ngay walang iba kundi si Felicity. Nagbabaka sakali lang siya sa katotohanan yon, ngunit nakafix sa isipan niyang maaaring hindi totoo ang hinuha nila ng kambal. Ang kaso nagkatotoo, tunay na kambal nila si Felicity. Kaya naman pala ganon kagaan ang loob niya sa kapatid dahil tunay na kapatid niya ito. Di lang basta kapatid dahil kambal pa niya. Simula pagka-baby magkakasama na sila lahat sa sinapupun ng ina. Tama ang hinala niyang buhay pa ito dahil ramdam niya to sa kanyang pinakaloob-looban. Sir, sigurado ho ba kayo na okay lang kayo? Baka po kasi pagalitan ako kapag makita nila ma'am na umiiyak ka. Alalang sabi ng driver nila sa kanya habang nakatingin sa rearview mirror. Umiti siya ritong malaki kahit umiiyak siya at nagsalita. I'm okay kuya. May lalaman lang akong magandang balita. Tears of joy po ito. Dahil sa sinabi niyang yon, tuluyan ang naat-is ang kanilang driver. Di na makapaghintay si John na sabihin sa ina at lola niya ang katotohanan. Hawak na rin niya ang documents na magpapatunay na buhay silang triplets at kinuha lang to ng kanyang tita Patricia. Ilang sandali pa nga ay nandun na sila sa resort at sumalubong agad sa kanya ang lola. Apo, kanina pa kita inaantay? Mabuti na lang at di pa nagigising ang mommy mo at hinahanap ka. Bulalas pa nito na sabi sa kanya, ngunit nang makita siyang umiiyak, ay natigilan ito. Bakit ka umiiyak, apo? Alalang sabi ni Edna kay John. Mamaya ko na po ipapaliwanag, lola. Tara po at punta natin si mommy at doon ko sasabihin pag magkakasama na tayo.
Di na hinintay pa ni John ang sagot ng kanyang lola dahil nila niya na to pabalik sa loob ng hotel resort. Kahit maraming tanong si Edna ay hinayaan na lang muna niya ang apo. Sa loob naman ng hotel resort, kahit na maraming tanong si Edna, natigilan siya na mabasa ang DNA result na pinadala sa kanya ng kaibigan. 99.9% positive, it means anak na niya si Felicity. Sunod-sunod tumulong luha niya at nanghina ang kanyang tuhod kung kaya napaupo siya sa carpet na naroon sa sala. Bumalik sa kanyang isipan ang mga panahon na ang buong akala niya ay wala ng bunso niyang anak. Ang panahong nagduluksa siya at iyak ng iyak habang yakap ang isang sanggol na hindi naman pala sa kanya. Sa loob ng 6 na taon, tiniis niya tinamdam ang sakit ng pagkamatay ng sanggol na di naman sa kanya. Tila ba namura ang lahat ng sakit na nararamdaman niya noon. Pero masakit pa rin dahil all this time, she thought her daughter is dead at kailanman hindi niya rin ito makakasama. Sakto ng mga oras na iyon, ang siyang dating na John sa kanyang lola. Dahil nagawa nilang buksan ang pinto nang hindi na kailangan na kumatok. Naabutan nila si Elvira na nasa sahig at umiiyak habang hawak ang DNA result. Anak, bakit ka umiiyak dyan? Alalang sabi ni Edna na agad nilapitan ang anak at inalalayan nito. Mommy, buhay ang anak ko, buhay ang bunso ko. Iyak na sabi ni Elvira habang humihikbi at iniabot sa ina ng tingin ang papel na ibinigay nito kahit na nagtataka pa. Andon ang pangalang ng anak niya at ni Felicity. Si Felicity, mahinang sabi ni Edna at agad napatingin sa apo niya at doon niya lang nagets kung ba't umiiyak to. Ibig sabihin, di na tuloy ni Edna ang sasabihin niya nang lumapit sa John habang umiiyak. Yes, Lola, si Felicity, siya ang huli sa aming triplets. Kakambal naman siya ni Hans. Dahil sa sinabi ng apo maging si Edna ay nanghihina na napaupo sa sofa at napapaiyak na rin. Si John naman tinignan ng ina at nilapitan. Paanong di na tuloy ni Elvira ang sasabihin niya nang pigilan siya nito. Mommy, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ngayon alam na natin na buhay ang kambal namin ni Hans. Napakunot ang noo ni Elvira dahil sa huling sinabi ng anak. Kanina pa nito sinasabi at binabanggit ang sariling pangalan na tila hindi siya si Hans. Doon unti-unting bumalik sa kanyang isipan ng mga bagay na nagpapataka sa kanya at nakakapagpanibago sa kanyang anak. Tila nung isang araw lamang, ibang tao at susunod naman ibang taong muli. Tila meron silang ibang pagkatao. Ikaw, hindi ikaw si Hans ko? Umiiyak muli na sabi ni John. Ni Elvira na kinatango na sunod-sunod na John. Yes, Mommy. Hindi po ako si Hans dahil ako si John, ang panganay sa aming triplets na anak mo. Oh! Reaksyon ni Elvira at napatakip sa kanyang bibig at mas lalo pang naiyak. Bakit nga ba hindi niya naisip ang bagay na yon? Habang nag-iiyakan si Elvira sa kanilang room, sa unit naman kung saan andon sina Patricia at Felicity, nagpaalam lang si Robert sa kanyang apo at bumalik sa pagkakahiga nito. Pagkatapos binato niya ang pintuan. Yun lang ang way na alam niya para lang malaman na nasa labas na at kailangan nila ng tulong. Sa isip-isip lang ni Robert, alalang-alala na siya kay Felicity at gusto nito na isugod agad sa ospital. Mabuti na lamang at narinig nila, Patricia, ang pagbato nito sa pintuan. At nang pumasok sila sa loob, laking gulat nila na makita hindi na makahinga si Felicity. Felicity, anak, ano ang nangyayari sa iyo? Alalang sabi ni Patricia at mabilis na lumapit sa anak. Inalalayan niya ito at sinubukan na pakalmahin, ngunit wala yung nakatulong dahil mas lalo lang tong hindi nakahinga. Mommy, you're a liar. Yon ang huling nasabi ni Felicity at tuloy na tong nawala ng malay. Di makapaniwala si Patricia sa kanyang narinig at nagloading pa nga iyon sa isipan niya. Hanggang sa mapasigaw siya sa kabiglaanan at kaibigan na nakatayo at gulat na nakatingin lang sa kanila. Call 911, Emily. Dahil doon natauhan si Emily at nanginginig na tumatawag sa kanyang cellphone, lalo pang at di niya inaasahan ang nangyari kay Felicity. Anak, gumising ka? Tapik-tapik ni Patricia ang pisngi ng anak kundi hindi ito magising-gising. Namumutla na rin ito. Actually, para nagkulay violet na nga siya eh. Kaya't sunod-sunod na ang pagturo ng luha ni Patricia.
May ideya na siya kung bakit nagkaganito ang anak, lalo pa nga, at tinig na din niya ang huling sinabi ng bata. Parating na ang ambulance? Bigla ang sabi ni Emily na siyang tumawag sa ambulance. Daddy, let's go to Felicity. Ayain po natin siyang gumala dito sa resort. Masayang sabi ni Hans sa kanyang ama na naglalaro ng chess kasama si Bradley. That's a good idea. John, hindi yung boring na chess ang pinagkakaabalahan ng dalawa dito. Pagsang-ayon pa ni Angelo sa sinabi ni Hans na akala niya ay si John. Hindi ka lang marunong mag-chess. Shit! Sagot ni Bradley sa kaibigan na kinabato ni Johannes ng unan kay Bradley. Watch your mouth, my son is here. Nanilisik ang mga matang sabi ni Johannes dito. Sorry! Peace sign na sabi ni Bradley dito. Lumingon naman sa Johannes sa anak at ngumiti. Sir anak, puntahan natin ang kapatid mo. Natawa si Hans sa kanyang narinig. Sigurado siya na maya-maya lang may balita na siya mula sa kapatid dahil ngayon to pupunta sa dating doktor ng kanilang ina. Hanggang sa mag-vibrate ang kanyang cellphone at di niya na napigilan ang umiyak na mabasa nakasulat doon. Twin, confirm. Si Felicity ngang little sister natin, kakambal natin siya. Daddy! Natigilan ng tatlo sa kanilang pagtatalo sa pag-aayos ng chess nang biglang magsalita si Hans habang umiiyak. Why are you crying, son? May nangyari ba? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod naman tanong ni Johannes at lumapit sa kanyang anak. Si Hans naman ay agad nang umiling dito at nagsalita ngunit hirap na siya dahil sa pag-iyak. Si Felicity po, kapatid namin? Ano bang sinasabi mo, John? Kapatid mo naman talaga si Felicity? Natatawang sabi ni Angelo sa bata. Hindi po, kakambal po namin siya ni John. Hindi po ako ang turing na John dahil ako si Hans. Kasama po ako ni Mommy sa loob ng 6 na taon sa New York kaya hindi tayo nagkatagpo sa mahabang panahon. Mabuti na lang at nagkapalit kami ni Twin, si John, sa airport at doon nagpasya kami na magpalit muna at paglapitin kayong dalawa ni Mommy. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang apat dahil sa mahabang sinabi ni Hans habang umiiyak. Maya-maya pa nga ay sabay na natawa si Bradley at Angelo thinking na nagbibiro si John na at gumagawa ng kwento. Hindi ko nga akalain na may namagitan sa kanilang apat dahil sa mahabang sinabi ni Hans habang umiiyak. Maya-maya pa ay sabay na natawa si Bradley at Angelo thinking na nagbibiro si John at gumagawa ng kwento. May takot ka pala sa pagkukwento ng John. Pwede ka maging writer. Tawang saad ni Bradley na kinasang-ayon ni Angelo. Nagsasabi po ako ng totoo. Ngayon lang nalaman ni John sa dating doktor ni Mommy na kinuha ni Tita Patricia ang bunso sa aming triplets at si Felicity yon. Kaya kamukhang kamukha naman si Felicity dahil triplets kami. Wow! Paganda ng pagandang story ah. Sabay na sabi ng dalawa at nag-appear pa sa isa't isa. Si Hans naman napasabunot sa buhok niya dahil walang naniniwala sa kanya. While sa Johannes na may naaawa sa kanyang anak. Di niya alam kung ano nga ba ang pumasok sa isipan nito at nakagawa pa ito ng ganong klaseng kwento. Naiisip niya nga tuloy kung ano ba ang pumapasok sa isip nito at nakagawa pa ito ng ganong klase na kwento. Naiisip niya tuloy kung tama ba na sinabi niya sa anak ang tungkol sa ina. Anak, naiintindihan kita. Panimulang sabi ni Johannes dito habang hawak ang balikat nito. Nagliwanag ang mukha ni Hans dahil doon ngunit kaagad ding nawala na magsalita muli ang ama. Alam kong nagduluksa ka sa pagkawala ng mommy mo kaya mo nagagawa ang mga kwento ng ganyan. Kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang si daddy anak. Natigilan si Hans dahil sa sinabi ng ama at sunod-sunod na umiling. Hindi, nagsasabi ako ng totoo daddy. Depensa niya rito na kinatango ng ayos sa Johannes at kitang-kita niya sa mukha nito na hindi ito naniniwala sa kanya. Kaya siguro ko minumulto ng mommy mo para sabihin niyang kwento na yan. Sabihin mo naman sa mommy mo na wag akong takutin. Alam kong alam niya matatakotin ako. Reklamo na sabi ni Angelo, ngunit umiling siya dito. Sasagot pa sana siya sa Tito Angelo niya nang bigla mag-vibrate ang phone niya at natigilan na mabasa ang nakasulat doon. Kailangan natin napuntahan si Felicity. Sinugo daw siya sa ospital. What? Gulat at sabay na sabi ni Bradley at Angelo. Na mga oras na nag-uusap sa Johannes at Hans, palabas na ng kanilang room sina Elvira para puntahan at kunin si Felicity. Hindi sila papayag na mapunta sa poder ni Patricia si Felicity habang buhay. Babawiin ni Elvira ang dapat na para sa kanya.
At tungkol naman sa pagpapalit ni Hans at John ng katauhan, sinabi ni Elvira na tsaka na lang muna nila pag-usapan ng bagay na yon dahil ang mahalaga sa kanila ngayon makuha si Felicity. Ngunit nang lumabas sila sa kanilang room ay nagkakagulo na sa tapat nilang kwarto. Ano pong nangyari? Pigil na sabi ni Edna sa papadaan na staff. Hindi daw po makahinga ang anak ni Miss Patricia at Mr. Johannes. Sinugod po sa ospital. Dahil sa kanilang narinig ay gulat na gulat ang mga to. Pero si John ang una nakarecover at tali-tali, tinext ang kambal. At sinabing pumunta sa ospital, sinan niya para makitang kakambal nila. Mommy, ano pang iniintay natin? Sundan na natin sila? Pukaw atensyon na sabi ni John sa mommy at lola niya na kinatauhan ng mga to at mabilis kumilos para sumunod sa mga to. Na mga oras na yan bumabiyahe na rin sina Johannes papunta sa ospital. Pero dahil nagkaroon ng sira ang kotseng gamit nila John, natagalan pa ang kanilang biyahe at wala silang ibang masasakyan kung kaya nag-intay sila na maayos ng driver nila ang gulong. Umiiyak na si Elvira sa loob dahil sa pag-aalala sa anak, galit, tuwa at di makapaniwala ang nararamdaman niya ngayon. Di niya alam anong magagawa niya kay Patricia oras na makita niya to. Ma'am, ayos na po ang sasakyan? Maya-maya pa'y balita ng driver sa kanila kung kaya pinaalis niya na agad to doon at dumiretso na sila papalayo sa ospital kung nasa ng anak. Nasa ng anak ko? Napalingon sina Patricia at Emily kay Johannes nang dumating to kung saang ospital nila dinala si Felicity. Mabuti na lang walang ibang tao sa emergency room dahil sa lakas ng boses ni Johannes, kung hindi, siguradong mapapatingin sa kanilang ibang mga tao. Nasa loob ng emergency room? Nanghihina na sagot ni Patricia, lalo na kanina pa ito iyak ng iyak. What happened? Bakit dinala sa ospital si Felicity? Seryosong tanong nito kay Patricia. Naikinalunok nito. Alam ni Patricia ang tunay na dahilan kung bakit dinala sa ospital ang kanyang anak. Hindi namin alam. Tanging sinabi niya dito. Imposible. Hindi naman basta-basta mapapahamak ang kapatid ko kung walang nangyari. Bigla na lang sumigaw si Hans na kinagulat ng mga ito. Kilala ko si Felicity. Malakas siya at bibo. Paano gano'n ang nangyari sa kanya? Sigurado na may ginawa kang kakaiba sa kapatid ko? Susugod pa nga sana si Hans kay Patricia nang pigilan siya ni Angelo kahit hindi iyon natuloy. Si Patricia naman hindi makapaniwala sa mga bagay na sinasabi sa kanya ni Hans. Kahit na alam na nga niya ang dahilan, nakaramdam pa rin siya ng inis sa bata, lalo pangat anak ito ni Elvira. How dare you? Diin nasabi ni Patricia at tumiwalay kay Emily at nilapitan si Hans. How can you say that to my face? To think na anak ko si Felicity? Sa tingin mo gusto kong mangyari yan sa anak ko? How disrespectful you are? Manang-mana ka talaga sa ina mo. Nagulat si Brady at Angelo dahil sa sinabi nga ni Patricia. Di lang sila kundi maging si Hans, Johannes at Emily. Ngunit ang alam nilang pinakamaiinis sa sinabi nga ni Patricia ay si Johannes. Nakakayom ang kamao nito at handa ng sumabog, katulad ng isang bulkan na nagpipigil lamang. Sobrang tagal na nga niya na nagpipigil sa babae dahil lang sa kanyang anak na si Felicity. Kung hindi lang ito ina ni Felicity ay baka pinalayo niya na ito sa kanila. Patricia? Mahinang tawag ni Emily sa kaibigan dahil alam nitong galit na si Johannes. Ngunit imbes na si Johannes ang magsalita ay si Hans muli ang nagsalita. How dare you claim to be the mother of my sister? What? Natigilang sabi ni Patricia. You claim to be my twin sister, Felicity's mother, but the truth is you're not. Pagkatapos ikaw pang may balak na magsabi na ng bagay na yan? Kung may dapat man na magsalita ng ganyan, ang mommy ko yon at hindi ikaw? Hindi makapaniwala ang mga to sa sinasabi ni Hans. Naalala ni Brady ang sinabi sa kanila ni Hans kanina na si Felicity ang tunay ng kapatid niya at kambal. Sinabi rin ito na hindi siya si John kundi si Hans. Dahil doon napatingin silang magkakaibigan kay Johannes at kita nilang maging ito hindi makapaniwala sa sinabi ng anak. Paano mo nagagawang magsinungaling? John, ang bata-bata mo pa. Bulalas na sabi ni Patricia para mapagtakpan ang sinabi nito sa kanila. Gusto ko na muna magpahinga. Dugtong pa na sabi niya at iniwan na sila doon. Napangisi naman si Hans dahil sa naging reaksyon ng tita Patricia niya. Inayaan niya na ito dahil alam niyang maya-maya darating din ang ina niya at ito na mismo ang magbibigay ng lesson dito. Ayaw niyang siya ang bumuko sa kasalanan nito
dahil sigurado na hindi siya palalampasin ng ina. Anak, ano bang sinasabi mo? Kanina mo pa sinasabi ang mga kakaibang bagay. Aralang sabi ni Johannes na kinangiti na lamang ni Hans. Mamaya, Daddy, malalaman mo ang totoo? Nag-aalala po ako kay Felicity. Sana ayos lang kapatid ko. Napatango naman sa Johannes sa sinabi ng anak ko at pinalapit to sa kanya para yakapin. Nag-aalala din ako, anak. Intayin lang natin ang balita. Si Bradley at Angelo naman ay sabay na napakibit balikat dahil sa nangyari. Wala naman silang alam sa kanilang naririnig kung kaya hinayaan na lamang nila ito. Natahimik sila sa kanilang kinalalagyan na siyang ipinagpapasalamat ni Patricia. Akala niya itutuloy pa ni Hans ang sinasabi niya. Hindi niya alam kung paano to nalaman ng bata. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit naging ganoon ang trato nito sa kanya sa nakalipas na mga araw. Napapatingin pa siya sa gawin nito, ngunit giningisihan lang siya ni Hans na lalong kinakakaba ni Patricia. Lalong hindi niya alam kung anong gagawin. Ayaw niyang mabuko. Ayaw niya na mawala sa kanya sa Johannes. Hindi siya papayag. Maya-maya pa, bumukas ang emergency room at lumabas doon ang isang nurse. Nurse, kamusta ang anak ko? Agad na tanong ni Patricia dito dahil sila ang pinakamalapit sa pintuan. Mrs., sa ngayon, inaalam pa namin ang dahilan, pero mababa ng dugo ng bata. Kailangan namin ng dugo na maaaring magamit niya. Sino ho bang compatible sa kanya? Natahimik si Patricia dahil sa sinabi niya ng nurse. Alam niya hindi niya anak si Felicity kung kaya hindi magmamatch ang kanilang dugo. Si Hans naman napailing na lang dahil doon kung kaya nagsalita na siya. Kaming dalawa ni Daddy, itest niyo po. Tila nakahinga na maluwag si Patricia sa sinabi ni Hans at agad niyang piniyagan ng mga to. Mabilis lang naman malalaman kung compatible ba ang dugo na mag-ama, ngunit nang lumabas nga ang result ay hindi ito compatible. Bakit di na lang ikaw, Patricia? Ikaw ang ina? Siguradong compatible kayo. Suhestyon ni Bradley na kinakaba ni Patricia at ni Emily. Di agad sila nakasagot at sa sinabi nga ni Bradley habang si Hans naman agad nakaisip na paglaruan ng kanyang tita. Tama si Tito Bradley, tita. Ikaw na po since ikaw naman ang mama ni Felicity, hindi ba? Dahil doon napilitan si Patricia na mag-test din kung compatible ba ang dugo nila ng anak. Na matapos sila at inaantay na ang result ay nagsimula ng pagpawisan si Patricia. Anong gagawin natin? Mahinang bulong ni Emily dito. Hindi ko alam. Ayokong mabuko. Sagot na pabalong ni Patricia sa kaibigan. Then deny it. Dugo lang naman yan, hindi DNA test. Suggest na sabi ni Emily at sakto dumating muli ang nurse. Hindi po compatible ang dugo ninyo. Bakit hindi nyo rin subukan lahat para sure? Kailangan na po namin. Wala po kaming ganitong klaseng dugo sa ospital. Sa ibang ospital po pero ilang oras pa po ang dating noon dito. Baka po hindi kayanin ng bata. Nabahala sila sa sinabi ng nurse at agad na sinabihan ni Johannes na magpa-test din, pati si Bradley, Angelo at Emily. Walang nagawa ang mga ito at nagpa-test na rin. Nang mapataas doon na nagsimula na magtanong si Hans para mas lalo pang kabahan si Patricia. Paano nangyari na walang kamatch na dugo si Felicity sa atin? Hindi ba't tayo ang pamilya niya? Si Daddy understandable na hindi siya match dahil magkadugo kami. Pero ikaw, Tita Patricia? Ikaw ang mommy ni Felicity, hindi ba? Naparunok ng malalim si Patricia dahil sa sinabi niya ni Hans. Alam niya, hinuhuli siya nito sa mga tanong niya kaya't ganun to kung magsalita. Ngunit hindi siya papayag. Ang tanong, paano niya to malalampasan? Oo nga, sa pagkakaalam ko. Ikaw dapat ang pinaka-compatible dahil ikaw ang ina ni Felicity? Sabat na sabi ni Angelo na lalong kinakaba ni Patricia. Napahigpit na rin ang kapit sa kanyang kamay dahil sa pagkakagipit niya. Hindi niya alam kung anong isasagot sa mga to. Ano ba kayo? Iba-iba tayo ng dugo kaya mga rare cases talagang ganyan. Ang ipagdasal na nga lang natin makahanap ng dugo na compatible kay Felicity para gumaling to kaagad. Laking pasasalamat ni Patricia at nandyan ang kaibigan para ipagtanggol siya. Di na nagtanong pa ang mga to dahil doon kung kaya inantay na lamang nila ang result. Wala pa rin pong compatible. Maya-maya pa'y dating na nurse at sinabi sa kanila, maghahanap kami. Seryosong sabi ni Angelo at agad hiningi sa nurse ang type ng dugo na kailangan nila. Pumayag naman sa Johannes at tumulong sa mga kaibigan. Marami silang source kung kaya't gagawa sila ng paraan para dumating yon sa lalong madaling panahon. Aalis na muna kami.
Hahanap kami ng compatible na dugo. Yon ang sinabi ng dalawa at naglakad papaalis doon. Ngunit natigilan sila nang merong papasalubong sa kanilang babae. Namamaga ang mga mata at mukhang galing sa pag-iyak, ngunit seryoso ito. Ano kaya ang mangyayari sa muling pagkukrus ng landas ni Elvira at Johannes at ng mga kaibigan nito? Mabulgar na kaya ang pinakatatagong lihim ni Patricia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.